Nako, ito pala ang chika. Galing kay Miss Sas Rugando Sasot. At may ebidensya si Sas Rugando Sasot kay Risa. Sabi ni Sas Rugando Sasot, nilaglag si Risa ng mga kasabwat niya. At si Sas Rugando Sasot nakakuha ng ebidensya. Kasi, alam nyo kabibig, pumitik, nagsalita yung isang kasabwat. And take note, nag-send pa ito ng mga messages kay Sas Rugando Sasot. Opo mga kabibig, pinost ito ni Miss Sas Rugando Sasot ngayong araw na to kabibig. Grabe, nakakawindang itong mga revelation ni Miss Sas Rugando Sasot mga kabibig. Sino bang hindi mag... Sabi dito try to check, sige, share ko sa inyo ha. Try to check the Facebook page of Miss Sas Rugando Sasot para makita nyo talaga na totoo ang mga sinasabi ko. Ito kay Miss Sas to ha. Kay Miss Sas na having 624,000 followers. Ito sabi niya, Risa, girl, hindi sila lumapit sa'yo. Hala ka! Hala kasi ang sinabi ni Risa Hontiveros na yung mga tawag ito, yung mga witnesses ang siyang lumapit sa kanila. Pero ngayon, ang sinabi ni Sas, Risa, girl, hindi sila lumapit sa'yo. Yang isa sa mga nabanggit ni alias Rene, kakilala ko. Hala! May mga binanggit palang pangalan si alias Rene sa kanyang video na friendship ni Sas Rugando Sasot. Sabi niya dito, she sent me the text messages of Mel Robles. Oh, may pinasabog na pangalan si Sas, dropping a name. She sent me the text messages of Mel Robles. 2023 pa yan niluluto. Oh, Lisa and Mel want to bring down Kibs and they are looking for people to buy. Hala, bakit may pangalang Lisa dito at Mel? Lisa, ito pa yung first lady natin? Hala, totoo ba ito? Sino bang ibang Lisa? Liza Soberano. Di ba? Hindi naman yun. Artista yun. Lisa and Mel. Itong si Mel, ito yung Mel Robles. Lisa and Mel want to bring down Kibs. So, si Kibulo ito. They are looking for people to buy. Naghahanap daw si Lisa at saka si Mel ng mga tao na pwedeng bayaran para to bring down Kibuloy. Uy, ano bang kasalanan ni Pastor Apollo Kibuloy kay Lisa? Nako, then bigla kang nagkaroon ng hearing. Oh, girl, sinasabi ko sa'yo, nilaglag ka ng mga kakutsaba mo. Oh, nako, laglagan to the max na pala ang nangyayari ka, bibig. Uy, grabe yung pasabog ni Sas, ha? Tapos, kasali si Lisa at Mel Robles. At matagal na lang plano na pabagsakin si Kibuloy 2023 pa. At sinabi ni Sas na, Risa, yung mga witnesses, hindi sila ang lumapit sa'yo. Yung na-mention, isa sa mga na-mention ni alias Rene or si Miguel. Miguel ba yun? Sino ba yun? Kaibigan ni Sas. Tapos itong kaibigan ni Sas, sinend ang mga text messages ni Mel Robles. Nabasa ni Sas. So may ebidensya si Sas Rugando Sasot na hindi ito gawa-gawa lang ni alias Rene. May katotohanan ito based on how we interpreted the statement ni Sas. Ito pa ha. Risa girl, maniwala ka sa akin. Nilaglag ka ng mga kasabwat mo. Pwede bang ikaw lang mukhang malinis sa kanila? Ika nga, in the land of the blind, the one-eyed man is king. What they did to Sarah, they will do to you. Kung di mo pa magets,
You are not as bright as I think you are. Oh! Nako po mga kabibing, parang mga mataliling haga ang mga binitawan ni Sas Rugando sa kanyang post. At umani ito na maraming shares mga kabibig ha. Ito yung dito yung kanina lang ba yung si Lisa at Mel Robles, umani ng 1.1 shares sa Facebook at 1,000 plus na mga comments mga kabibig. So ito ang mga komento ng ating mga netizen after lang nabasa yung post ni Mrs. Rugando Sasot. Ito pa, na back to you talaga si Madam Chair. Nako, karma na sa kanya yan. Grabe no, that's how they run their businesses. That part of LBM is really one of a kind. Na-stress ka na ba, Madam Chair? Kawawa ang mga Duterte. Kung sino pa ang may malinis na hangarin sa taong bayan, sila pang mapasama dahil lang sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Pero alam kong gumagalaw na ang kabutihan, unti-unti na silang naliliwanagan. Pray for PRRD and Duterte politicians kasi nadadamay na din sila. Na merese. Ito pala ang katotohanan. Sa buwatan pala. Ngayon nilaglag na si Madam Chair. Ito ba? Sas, Can I ask why does Lisa First seems hell-bent in bringing down the Duterte from the get-go? What was her agenda from the very beginning? I don't really completely understand why she seems to be at the very front of bringing them down from Madison Betancourt. Yang impeachment ni VP, planado yan ng mga walang puso sa bayan. Gusto nilang pahirapan ang mamamayan dahil sinipa sila noon kay gumanti yan. At para tuloy-tuloy sila, dapat yung mga balakid itsapwera. Kaya lahat ginagawa, saan ka makita ng gobyernong kakampi, ang leftist, pati pari, ginaalam alin ang tama at mali. Nako. So Lisa, all behind this story, at si Honti, yung nahanap na babayaran at magtahi ng nobela gamit ang mga taong gustong magpabayad. Siguro nakulangan sa bayad mga nakunsyaba mo Risa at iyan naglitawan na from Mel Nocella. Nako. Ethics committee na dapat yan na maimbestigahan ang bribery para masampulan na yan at mag-file ng case sa ombudsman. Mailatag ang mga ebidensya kung may pera na natanggap si planted witness. Karma is real. Naku, ang ombudsman. Naku, si Boyeng Rimulya gustong mag-ombudsman. Gusto niya siya ang mag-head sa ombudsman. Paano yan? Ay, ewan ko, ang gulo. Ito pa. Nagkamali siya ng binangga. May backup yan sa langit. Binangga mo, Madam Chair. Ang backup mo si Satanas lang. Pero tandaan mo, Madam Chair, ang katagumpayan ng masama ay pansamantala lamang. There is a day of reckoning. What you sow is what you reap. Ang justice baya sa langit, fair and just. Ang gaba, dili mo saba. Karon ni saba na. From Alexandria B. Bulos. Yun ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. So ano ang inyong opinion? Tama ba ito mga posting ni Sas Rugando Sasot na, Risa girl, hindi sila lumapit sa'yo. Yan isa sa mga nabanggit ni alias Rene, kakilala ko. She sent me the text messages of Mel Robles. 2023 pa yan niluluto. Lisa and Mel want to bring down Kibs and they are looking for people to buy. Then biglang nagkaroon ng hearing. Girl, sinasabi ko sa'yo, nilaglag ka ng mga kakutsaba mo. Another one. Risa girl, maniwala ka sa akin. Nilaglag ka ng mga kasabwat mo. Pwede bang ikaw ng mukhang malinis sa kanila? Ika nga, in the land of the blind, the one-eyed man is king. What they did to Sarah, they will do to you. Kung di mo pa gets, you are not as bright as I think you are. Kasi, opinion ko na ito kabibig ha, kasi parang nagpapahiwatig si Risa na open siya for the possibility na tumakbo na presidente. Hindi natin alam kung ano ang plano ni BBM, pati si Romualdez, di ba? Or si Liza Marcos, kung ano ang plano at kung sino ang gusto nilang patakbuhin. So kung malakas si Risa, kailangan nilang sirain. Ngayon pa lang,
2025, dapat masira na nila ang pangalan ni Risa Hontiveros. Kasi, kung nakikita nyo, madami mga Gen Z, madami mga bagong butante ngayon na talagang nilalaban nila ang mga kakamping. Oo, mga kabibig. So, parang naramdaman ng ni Liza na ay, delikato to baka maungusan tayo nito or baka tatakbo itong vice-presidente at manalo pa. So kailangan talaga na linisin natin. Kailangan nating tapunan ng tae. Kailangan nating ibulgar ang sikreto. Yun pala. Ay, mga kabibig, yun ang mga iniisip ko ba. So heto naman, ito yung kaninang interview ni Risa Hontiveros. Marami mga netizen na nagsabi ba na, drama, ek lang daw si Risa. Well, pakinggan natin ulit si Risa Hontiveros sa kanyang interview. Okay, next. Robert Malo. Good morning, ma'am. With the recent incident, ma'am, nakikita nyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recut niya, magpapahina because baka sabihin na, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? Pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila gaya ng nakita nyo sa mga resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin, 14 sila, ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa KOJC na muli, salamat kay Sen. Rafi, siya ang unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanang nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Meron pa po sa Kibuloy issue. Sinong tingin nila sa likod ni Michael Mauricio para gawin niya to at bumaliktad siya? Yun yung aming gustong i-establish. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino hanggang ngayon? Wala pang nagki-claim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo. So inamin ni Risa Hontiveros na itong alias Rene ay si Michael. Di ba, kabibing? So inamin ni Risa Hontiveros na itong witness na ito ay galing sa kanila. Gets nyo ang point? Kasi pwede namang i-deny ni Risa Hontiveros na hindi namin siya kakilala. Hindi namin siya kakilala, wala kaming kilalang Michael o alias, meron kaming kilalang alias Rene, pero hindi siya. Di ba? Pero parang inamin niya na ito si alias Rene. Inamin niya na kayo nang bahala, posibleng nagsasabi si alias Rene. Pero ang sinabi naman ni Risa Hontiveros na nagsisinungaling siya. Baka tinakot, puwenwersa, sinabi nga niya na kinidnap. Di ba? Nag-text, nag-chat, nag-text message si alias Rene na kinidnap siya at inilagay sa Glory Mountain. Meron bang kinidnap na makahold pa ng phone? Meron bang kinidnap na, hey, nandito ako ngayon sa Glory Mountain. Kung kikidnapin ka, hindi ka nabibigyan ng mga cellphone or ways of communication. 'Di ba? At ano naman mapapala ng KOJC na kikidnapin siya para takutin na dapat mag-recant ka?
Iba ka, sabi ng iba ka na konsensya na yang alias Rene, hindi nakakatulog. Kabibig, yun. Ibo para sa investigasyon ay kumpleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. Are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him? There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video, at yung sinabi din niya under oath sa hearing nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. I'm sorry, isa na lang. Yung pong paghingi niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na na-release na siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nanghaharas sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya doon siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Oh, so, nakidnap na siya. So, nakagamit pa siya ng phone. So, kung kidnapin ka, are you allowed to use phone? Diba, ibang phone ang ipapagamit sa'yo? Diba, kung based sa mga teleserye, para hindi matrace, kung saan kinidnap at inilagay siya. So, hindi naman pwede yung mga kidnapper, o sige, sabihin mo sa Glory Mountain ka nilagay, o sige, sabihin mo, kinidnap ka na. Diba? O, gamitin mo yung phone mo. Parang, naguluhan ako. Pero, ito ang sabi ni Santo Risa Hontiveros, may mga ebidensya. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Ma'am, dun po sa 13 witnesses na nag-reach out to prove na kaya nilang patunayan yung sinabi ni alias Rene, meron din po bang from KOJC na nagko-convince sa kanila na bumaliktad, i-recant yung kanilang testimony, and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanting trabaho ng witness protection pagkatapos magtestigo dito sa Senado, whether yung mga testigo laban kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family, ang pinaka-importanting proteksyon dyan ay mula sa PNP. May iba pang mga importanteng kaso, halimbawa sa EJ case, recently sinabi ng high government official na poprotektahan sila ng gobyerno. Very good development yon para sa mga witnesses. Wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa 13 pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation, ang proteksyon sa kanila. And important clarification, nag-reach out yung ilan sa mga 13 pang witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran. Pabubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. So yun, kabibig, ang parte sa press con ni Senador Risa Hontiveros. So kayo na ang bahalang humusga, kabibig, kung ano ang iyong opinion hinggil dito.
ang atin na maghintay tayo sa mga latest update kung ano ang development sa istoryang ito, kung saan ito sasangko. Saan ito matatapos? Magkaroon kaya ng ethics complaint laban kay Senator Risa Hontiveros? Magkaroon kaya ng Senate hearing laban kay Pastor Apollo Kibuloy again? Kasama itong mga nag-recant, si alias Rene, at kanyang ibaliktad yung mga niya, yung sinasabi niya. So yun lang po mga kabibig.